Ministry. Ushering Ministry. Music Ministry. Education Ministry. Children's Ministry. Men's Ministry. Women's Ministry. Youth Ministry. Presiding Ministry. Hudyat Ministry. Kaloob Ministry. Our church admin ministry head. Our beloved church pastor. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Parang nawala yung energy ah. Nais ko po kayong i-welcome sa gawain ito ng Day by Day Jesus Ministries dito po sa Dasmariñas. Pero bukod po dyan, nais ko po kayong i-welcome sa isang celebration din ng 15 taon ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating kapatiran, sa ating simbahan. Happy anniversary po sa ating lahat.
happy anniversary sa Day by Day Jesus Ministries dito po sa Dasmariñas. Alam niyo po, sa 15 taon ng simbahan, parang ganun kahaba na rin yung aming pinagsamahan ni Pastor. Sa pagsasama namin ni Pastor Lawrence, minsan napagkakamalan na akong pastor. Ako po ay salesman. Hindi po ako pastor. At sa 15 taon na po yan, sa mga nakakakilala po kay Pastor, may mga journey din po siya sa pagpapastor. Hindi lang po 15 taon yan dito sa Day by Day Dasmariñas. Dati po si Pastor ay naikwento niya na sa atin na siya po ay nagpapastor sa isang malayong lugar sa Batangas. Doon po siya nanggaling. Pagkatapos po, siya ay nagpastor din po sa Santa Rosa, Laguna. Sa Santa Rosa, Laguna, buntik na kaming magpanagpo ni Pastor noon. Gawa nung na ako'y na-assign diyan, hinanap ko yung simbahan. Unfortunately, hindi ko natagpuan. Pagkatapos po, si Pastor ay dinala sa Silang. Doon naman po nagpastor si Pastor Lawrence. After ng Silang, nabuo naman po ang Day by Day dito po sa Dasmariñas. Kaya ng mga panahon na yon, si Pastor po ay parang lagari. Manggagaling po siya ng Silang, tapos tatakbo po siya ng Dasmariñas, lalo na po dyan sa Kalipayan. Pagka wala pa si Pastor, ako presider, kinakabahan na ako. Kasi baka ako ang magpastor. Nung tumagal na po, nag-full-time na si Pastor Lawrence dito sa Day by Day Dasmariñas. Full-time na po siya. 100% na po, ito na lang ang kapatiran at kongregasyon na pinupuntahan niya. Pero hindi natapos yung paglalakbay niya diyan. Kasi, nung nandito na po siya sa Dasma, nandun muna siya nandun ang kapatiran sa Salitran. Lumipat na simbahan doon. Pinuntahan ko uli yung simbahan sa Salitran. Sarado na. Yung isang building doon, hindi na naman kami nagkita ni Pastor. Pagkatapos, nung minsan, na-traffic ako, papunta ng Day by Day sa Folk Arts. Nag-U-turn ako kasi malilate na ako. Bumalik ako ng Kalipayan kasi nakita ko may Day by Day sa Kalipayan. Doon, nagkita na kami ni Pastor Lawrence. At si Ate Lu, siyempre, sumalubong sa amin. Hindi pa rin po doon natapos yung paglalakbay. Lumipat na naman kami sa tapat ng SM, yung unang kana. Nandun na po kami. Doon na kami inabutan ng pandemic. Minsan, nung pandemic, na-attend kami ni Pastor, si Junjun lang, ako, si Pastor, kasi bawal yung madaming tao sa church, so nagbibideo lang kami. Tapos, bumalik uli si Pastor ng Salitran. And finally, andito na po tayo sa Bagong Kana. Meron din po akong isang kilala, pero hindi ko po siya nakasama. Nakatulad ng karanasan ni Pastor. Ang pangalan po niya si Abraham. Hindi ko po siya nakasama. Si Abraham po taga-Ur, tapos lumipat ng Haran, Turkey na po yan ngayon. Tapos sabi ni Lord, punta ka doon sa lupa na ituturo ko sa iyo, iwanan mo yung lupa na ito, mga kamag-anak mo, iwanan mo, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Naglakbay siya 25 years. Nagpaikot-ikot hanggang nakarating siya ng Kanaan. Pagdating ng Kanaan, bumalik ng Egypt, bumalik ng Kanaan. Mga kapatid, itong iba na i-share ko na kwento sa inyo, hindi lang ito kwento ng leadership, hindi lang kwento ng ministry, hindi lang po ito kwento ng church planting, hindi lang po ito kwento ng obedience. Their story is not only about obedience and leadership. Their story is not only about hearing and obeying God's voice. The story of the pastors, hindi lang si Pastor Lawrence and Abraham, is a story about God's provisions, God's providence, and God's fulfillment of His promise. Mga kapatid, sa araw na ito, let us prepare our hearts. Let's prepare our hearts to worship our Almighty God. Let us prepare our ears also to hear God's voice. And let us prepare our spirit to obey His commands. Maaari ko po bang anyayahan ng lahat tumayo
At batiin nyo naman po ng happy anniversary at i-bless po yung ating kapatiran. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kalinaw pagmasdan ng tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, dahil sa Diyos ay umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kalinaw pagmasdan ng tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, dahil sa Diyos ay umibig. O kalinaw pagmasdan ng tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, dahil sa Diyos, dahil sa Diyos, dahil sa Diyos ay Mga kapatid, sabay-sabay po tayong dumulog sa banal na presensya ng ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli, Lord, na inihanda mo po ang dakong ito at kami tinawag mo upang pumarito, upang makapisan namin ang kapatiran at higit sa lahat, makapisan namin ang inyong presensya. Ama, sa araw na ito ay puno ng kagalakan, kasiyahan, ang aming kapatiran, hindi lamang po Panginoon ang mga narito sa bulwagan, maging Panginoon ang nakatunghay at nanunood online sa amin. Panginoon, ito po ay isang milestone para sa aming simbahan at aming kapatiran na sinubaybayan, tinulungan mo po kami, pinagpala upang i-celebrate namin ang kabutihan at katapatan mo sa aming lahat sa loob ng 15 taon. Maraming salamat po, Panginoon, at itinuring mo po kaming karapat-dapat na maglingkod po sa inyo, lumapit sa inyo. Tinuring mo kaming karapat-dapat na tumanggap na maraming pagpapala ng iyong pag-iingat, ng paggagabay ng banal na Espiritu. Ama, hindi po namin deserve ang lahat ng ito, bunga ng aming mga karumihan at kasalanan. Kaya kami, Panginoon, buong kababaang loob na lumalapit po sa inyo at inihihingi po ng kapatawaran ang lahat ng bagay na nagawa, naisip, at naisakatuparan namin, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga naging kasalanan, sa aming mga naging pagkukulang, sa mga bagay na nagawa namin, Panginoon, na hindi nakapagdulot ng kabutihan sa aming kapwa, sa aming sarili, sa mga bagay, Panginoon, na iniuutos mo sa amin na hindi namin naisakatuparan. Lahat po ng ito, Lord, ay pinamamanhik namin sa inyong puso at inihihingi ng kapatawaran. Sa araw na ito, Panginoon, ibabad mo po kami sa iyong salita upang patuloy po kami, Panginoon, na lumago sa aming pananampalataya, magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo, mabuksan po ang aming puso at ang aming tenga at marinig namin, Lord God, ang iyong boses, ang iyong tinig na siyang magbibigay sa amin ng inyong mga utos, magbibigay sa amin ng encouragement, magbibigay sa amin, Panginoon, ng mga instructions na gagawin pa namin bilang individual at bilang simbahan ng Day by Day Jesus Ministries dito sa Dasmariñas. Igawad mo po, Panginoon, ang inyong pag-iingat sa gawaing ito at sa araw-araw na aming pamumuhay at sa nais pang isakatuparan ninyo para sa aming simbahan. Hinihingi namin, Lord God, ang inyong pagbabasbas, ang inyong paggagabay at pag-iingat. Panginoon, pinagdarasal din po namin, inilalapit sa inyong paanan ang mga kapatiran namin na hindi namin kasama sa araw na ito. Sa iba't ibang dahilan, lalo na po, Panginoon, yung may karamdaman, Panginoon, na hindi po nila kinaya na pumarito, hindi nila
Kinaya, Panginoon, na makasama sa gawaing ito, abutin niyo po sila ng inyong kapangyarihan, ng inyong pagpapagaling at ng inyong awa. Patuloy po kaming sasamba, patuloy po kami, Panginoon, na aawit, magpaparating sa inyo ng aming taus-pusong pasasalamat habang ibinubukas namin ang puso at buhay namin para sa mayamang pagpapala na darating po sa aming simbahan, sa aming pamilya at sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dasal, sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayon po sa Lamentations, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Kami magsasaya, magpipista, magagalak, sapagkat sa umagang ito, sa araw na ito, kayo ang Diyos na amang buhay at aming sinasamba at pinupuri. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos sa aming manunubos. Pista ng iyong
nga, Panginoon, na ikaw ay kahanga-hanga. Mula pa noon, ngayon sa kasalukuyan, and in the future sa mga darating pa panahon. Sapagkat sabi niyo sa inyong salita, kayo ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Sa inyong paanan, ako'y yumuyuko, ang aking kabuuan sa inyo ay isinusuko. Malapit umaabot, aking takot upang kayo'y magkaniig, ang tinig nyo ay marinig. Sa inyong
Panginoon ko. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya, pasalamatan natin siya, sambahin natin siya sapagkat siya'y kahanga-hanga. Pista para sa Panginoong Jesus. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Kayo ay tapat, kayo ay dakila, kayo ay Diyos na hindi nagbabago, mula noon, magpakailan-kailan paman. Ama, nagpapakumbaba kaming lumalapit. Humihingi po kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, at patuloy na pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo. At sa oras na ito, aming Diyos, sa inyo po namin itinataas, itinatalaga ang aming mga sarili at sa aming pakikinig ng mga aral mula sa Biblia, mangusap po kayo sa amin. Sa inyo po namin itinatalaga ang lugar na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang maluwalhati, kayo po ang siyang maparangalan. Narito kami para ipagdiwang ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming pista ang nakasulat sa Old Testament na katuparan po na ang lahat ng ito ay ang Panginoong Jesus. The feast in the Old Testament and their fulfillment in Jesus Christ. Ang una pong pista nila ay the Passover feast. Ang focus po ng Old Testament ay deliverance by blood, at ang fulfillment po nito, Jesus was crucified, the Passover feast. At ang mga talata po, meron po sa Old Testament at meron din po sa New Testament. Exodus 12:23. Dahil dadaan ang Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Ehipsyo. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo, lalampasan lang niya ang mga bahay ninyo at hindi niya papayagan ang mamumuksa na pumasok sa mga bahay ninyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ito ang unang pista ng mga Israelita in the Old Testament, the Passover feast, ang paglampas ng anghel ng mamumuksa. Sa New Testament, ang kahulugan nito, Jesus Christ is revealed as the ultimate Passover lamb whose blood delivers humanity from the spiritual death and sin. Ephesians 1:7, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang ikalawa pong pista ng mga Israelita, the unleavened bread feast. Ang Old Testament focus po nito ay purity from sin. Ang katuparan nito sa Panginoong Jesus, Jesus was buried and the sinless bread. Sa Deuteronomy 16, verse 3, kainin ninyo kasama ng tinapay na walang pampalsa. Sa loob ng 7 araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampalsa gaya ng ginawa ninyo noong nagmamadali kayong umalis sa Ehipto. Kainin ninyo ang tinapay na ito, ang simbolo ng inyong pagtitiis para maalala ninyo sa buong buhay ninyo ang panahon na lumabas kayo sa Ehipto. The Feast of Unleavened Bread is a major biblical festival commemorating the Israelites' speedy departure from Egypt. Sapagkat nung panahon po ngayon, talagang pinagmamadali sila dahil dadaan ang anghel ng mamumuksa. Kailangan nilang mag-exit ng mabilis na mabilis. Ito po ay tumagal ng 7 araw kung saan walang libadura o pampalsa ang maaaring kainin o itago sa tahanan. Sa 1 Corinthians 5:7, kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan upang maging bago at malinis kayo. Sa katunayan, nilinis na kayo dahil inialay si Kristo para sa atin.
Ang aral, inuutusan ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus na alisin ang lumang libadura na sumiyasagisag sa kasamaan at kalikuan at mamuhay sa tinapay na walang libadura ng katapatan at katotohanan. Ang ikatlong pagpipista, the First Fruits Festival. Ang Old Testament focus, first harvest to God. At ang katuparan nito, Jesus' resurrection. Sa Leviticus 23, 9-11, ganito po nila ginagawa sa Old Testament ang pistang ito. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. The Feast of the First Fruit, also known as the Feast of Harvest, is a spring festival where Israelites offer the very first portion of their grain harvest to God as an act of thanksgiving and trust. Ito po ay tanda ng pagtitiwala at pasasalamat sa Diyos, kaya sila po ay nagpipista ng ganito. Sa New Testament, ang kahulugan nito, 1 Corinthians 15:2, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. In the New Testament, first fruit symbolize the resurrection of Jesus Christ and the beginning of the spiritual harvest. Ang una pong ani na sinabi po ng New Testament ay walang iba kundi si Jesus. Yung kanyang muling pagkabuhay, at dahil siya po ang unang nabuhay mula sa mga patay, lahat ng mananalig sa Kanya, kahit mamatay, ay muli ring mabubuhay. The fourth feast ng Old Testament, Pentecost. Law-given, ang focus po dito, law-given, it is a harvest. At ang katuparan sa Panginoong Hesus, Jesus sent the Holy Spirit. Leviticus 23:15-16. Count 7 full weeks from the day after the Sabbath on which you bring your sheaf of grain to present to the Lord. On the 50th day, the day after the 7th Sabbath, present to the Lord another new offering of grain. Pentecost means 50 days. Ang sabi po rito, magbibilang kayo ng 7 linggo pagkatapos ng araw ng pamamahinga. So 7 times 7, 49. At ang sabi roon, pagkalipas ng 7 linggong araw ng pamamahinga, kinabukasan, that is another day. And that is Sunday. So 50 days. 49 plus 1, 50. So the Feast of Pentecost is celebrated exactly 50 days after Passover. In the Old Testament, Pentecost is known as the Feast of Weeks or Harvest, while the New Testament marks the monumental arrival of the Holy Spirit, often called the birthday of the church. Acts 1:2-4 and 9. Matapos siyang mamatay at mabuhay na maguli, makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa pag-ari ng Diyos. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama si Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. At sa mga talatang susunod pa, marami pang siya sinabi. Pero sa talatang siyam, pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Kung ang ibig sabihin po ng Pentecost ay 50 days after Passover at 40 days pa na natili ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad matapos siyang muling mabuhay, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ilang araw pang naghintay ang mga alagad sa pagdating ng Banal na Espiritu? Acts 2, verse 1 and 4. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Napuspos sila ng Banal na Espiritu
at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng gayon. Mamaya nyo na ho sagutin ang aking tanong. I-reserve nyo kung ilan araw nag-intay sila. Panglimang pista, Feast of the Trumpet. The Old Testament focus is called to repentance. At ang katuparan, sa New Testament, Jesus will return. Leviticus 23:23 to 25. The Lord told Moses to say to the people of Israel, the first day of the 7th month must be a day of complete rest. Then at the sound of the trumpets, you will come together to worship and to offer sacrifices on the altar. Ang pista ng mga trumpeta ay iniutos sa lumang tipan bilang araw ng pahinga, banal na pagtitipon, pagsamba at pag-aalay ng mga handog. At sa pagkatunog ng trumpeta, gagawin ito. In the New Testament, trumpet blast foreshadow the return of Christ and the resurrection. 1 Thessalonians 4:16, with a loud command and with a shout of the chief angel and the blast of God's trumpet, the Lord will return from heaven. Then those who had faith in Christ before they died will be raised to life. Pang-anim na pista, Day of Atonement. The Old Testament focused national forgiveness. At ang katuparan nito, sa New Testament, Jesus will judge. Leviticus 23:26 to 28. The Lord God said to Moses, the 10th day of the 7th month is the great day of forgiveness. It is a solemn day of worship. Everyone must go without eating to show sorrow for their sins, and sacrifices must be burned. No one is to work on that day. It is the great day of forgiveness, when sacrifices will be offered to me so that I will forgive your sins. So ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay araw ng pagtutubos. Ito'y banal na pagtitipon, mag-aayuno ang lahat at mag-aalay ng pag-aaying handog. Ang kapistahan ng araw ng pagsisisi o yung tinatawag nila sa Israelite na Yom Kippur ay isang utos sa lumang tipan para sa mga Israelita na ipagdiwang ang araw ng pahinga, pag-aayuno at pag-aalay ng mga gagarbong handog upang malinis ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Sa New Testament, ang kahulugan nito, Hebrews 9:11 to 12. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Noong panahon po ng lumang tipan, ang high priest ng Israel ay pumapasok sa earthly tabernacle. Ginagawa ito minsan lamang sa isang taon tuwing araw ng pagtutubos o yung Day of Atonement. Dahil dala nila ay dugo ng hayop tulad ng dugo ng baka at kambing. Ang dugo ng mga hayop ay pansamantala lamang. Ang sabi ron sa mga talatang ating binasa, ang bisa nito at hindi kayang lubusang linisin ang konsensya ng tao sa kasalanan. Nang ang Panginoong Hesus ay dumating bilang ating dakilang sacerdote, nagdala siya ng mas mabuti at mas dakilang handog na sakripisyo, ang kanyang sariling buhay. Hindi siya pumasok sa templong ginawa ng tao, kundi sa heavenly tabernacle sa presensya ng Diyos. Ang kanyang sariling dugo na dumanak sa krus ang dala niya sa heavenly tabernacle. Pumasok siya roon once for all time at hindi na niya ito kailangang ulitin pa. Dahil sa kanyang sakripisyo, nakamit natin ang eternal redemption na naglilinis ng ating konsensya dahil sa kasalanan at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pampitong pista, tabernacle. Old Testament focus, God's provision, God's presence. At ang katuparan nito, Jesus will dwell with us. Leviticus 23
41 to 43, ang pistang ito ay pagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing ika-7 buwang taon-taon. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. The Feast of Tabernacle, it requires Israelites to live in temporary shelters, to commemorate God's protection in the wilderness and to celebrate His bountiful provision. Sa New Testament, ang kahulugan nito ay hindi temporary shelter, kundi eternal home with God. Revelation 21, 1-4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating panahon, ang dating mga bagay. Ito po ang permanenteng lugar na titirhan ng mga nagtitiwala sa Panginoong Hesus. Hindi tulad ng toldang pansamantala lamang, kundi tahanan sa langit na walang hanggan, kasama ang ating Diyos Ama. At iyan ang ipinahayag ng Diyos kay John doon po sa island of Patmos. Ito ang mga pistang ipinagdiriwang ng Old Testament na ang katuparan ng lahat ng ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po may Old Covenant at merong New Covenant. Yung Old po, ang katiyak dito, ang covenant dito ng Diyos, tao. Kaya hindi po natupad. Pero sa New Covenant, ang kanyang ka-covenant dito, Diyos na nagkatawang tao na nagre-represent sa atin, si Jesus. Kaya, maganda yung covenant. Maganda yung usapan. Maganda yung pinagkasunduan. Mahirap talagang kasunduan tao eh. Oo ngayon, mamaya hindi na. Totoo ho ba yun? Depende sa ulam. Depende sa panahon. Depende sa aking pakiramdam. Pero si Jesus, ang perpektong nagpakita kung paano ang tao ay pwedeng sumunod ng totohanan sa Diyos. Siya ang nagkatawang tao para i-represent tayo sa Diyos. Kaya naging katanggap-tanggap. Dito sa Pilipinas ay maraming pista na ginaganap. Pero hindi pista para sa Diyos na totoo, kundi para ipagpista ang mga Diyos-Diyosan at dito totoo at di tunay na Diyos, kahabag-habag na pagpipista. Nakita natin yon, mga kapatid. Sa Biblia may pista. Pero tayo, nagpipista ba tayo? Pero dapat ipagpista, bakit to? Si Jesus yun eh. Ipagdiriwang si Jesus at iyon ang sinasabi ng Biblia. Tayong mga Pilipinong Kristiyano, bakit natin ipagpipista ang nag-iisa at tunay na Diyos, ang Panginoong Hesus? Ang pista para sa Panginoong Hesus ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kahulugan ng ating mga pagdiriwang ay hindi nakasalalay sa dami ng handa, kundi sa ating relasyon sa Kanya. Pistang ulam daw lang ho yun eh. Pistang kanin. Pistang leche plan. Bakit ba pumupunta ang mga tao? Para makikain. At yun ang isipan, kaya nagpipista. Ito ang panawagan na nararapat nating gawin araw-araw na may pagpupugay sa ating buhay kung saan ang Panginoong Hesus ang sentro ng ating pasasalamat, paglilingkod at kagalakan.
Ang pista para sa Panginoon ay nararapat na nagmumula sa pusong nag-uumapaw sa pasasalamat. Romans 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan na mula sa banal na spirito. Ang pagpipistas para sa Panginoon Jesus ay paraan to thanking God for righteousness. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Dahil sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo at pag-ibig, naging matuwid kami sa harapan ng Diyos Ama sa langit. Hindi ba dapat ipagpista yun? Ipagpista dapat yun. Hindi tayo katanggap-tanggap. Alam niyo po kung saan tayo pupunta talaga? Ang destinasyon ng taong hindi nananalig kay Jesus? Ang pagpipista para sa Panginoong Jesus ay paraan to thanking God for peace. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoong Jesus dahil sa kaloob niyang kapayapaan, katahimikan ng loob at pagkakaisa para sa biyayang makapamuhay na mapayapa kasama ang iba kahit na magkakaiba ang mga opinyon. Pinagkaisa tayo ni Jesus. Ang pagpipista para sa Panginoon Jesus ay paraan to thanking God for joy. Ipagdiwang at ipagpasalamat ang deep spiritual gladness na kaloob ng banal na spirito. Kagalakan na nananatiling matatag kahit anuman ang kalagayan sa buhay bawat araw. Ganitong pagpipista at pagdiriwang ang nais ng Panginoong Hesus na dapat gawin ng kanyang mga hinirang. Punong-puno ng pagpapasalamat, punong-puno ng kagalakan, dahil saan? Sa kapayapaan, sa katuwiran, at sa kagalakan. Hindi tulad ng ibang pagpipista, nagmamantika na nga ang nguso dahil sa dami ng nakaing handa, namumusarga pa ang bibig sa pamimintas, panlalait at panghuhusga dahil hindi raw masarap ang handa. Maalat, walang lasa. Ganong hirap na nga makahinga dahil kung gaano katigas ang noo, ganon din katigas ang sikmura. Sa dami ng nakain. Ang sabi ng iba, hintayin mong pumutok ang bulkan. Ganong katigas ang tiyan kapag ka namimista. Sa kulturang Pilipino, ang pista ay kadalasan nag-uugnay sa ingranding handaan, mga dekorasyon at pagsasama-sama ng pamilya. Ngunit kapag sinabi nating pista para sa Panginoong Hesus, inaanyayahan tayo na ibaling ang ating pansin sa mga espiritual na pagdiriwang, hindi sa mga material o pisikal na kainan. Dahil siya talaga ang dahilan kung bakit merong pista. Ang pista para sa Panginoon Hesus ay hindi nangangailangan ng malaking gastos. Ang tanging handa na hinihingi ay isang pusong bukas sa pagbibigay, pagpapakumbaba at puno ng pagpapasalamat. Siya dapat ang ipagdiwang. Dahil bakit to? Kasi tayo ang nakinabang ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang pista para sa Panginoon Hesus na rapat na buong pusong pagtanggap sa natatanging panauhin. Sino ba talaga ang panauhin sa pista? Revelation 3:20. Listen, I am standing and knocking at your door. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together. Sino to? Si Jesus ang kumakatok. Pinapasok mo ba siya? Ang tanong mo, may dala ka ba? Kaya ayaw mong papasuhan. Wala ho, makikikain na. Ay, huwag ka dito. Tinatanggap dito, may dala lang. Di ba? Pero si Jesus po, sino ba ang kumakatok na bisita sa iyong pagpipista? Si mayor, si congressman, ang mga taong kilala, kamag-anak. Yun ang pagpipista natin di po ba? Pinapasok mo ba siya sa puso mo, sa buhay mo? Kasi ang sabi niya, gusto ko makasalo kitang kumain. Kaya ako kumakatok sa puso mo. Tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? Pista ka ng pista, pistang kanin lang pala. Hanggang dito lang yun sa tiyan. After that, wala na. Ang gusto ng Panginoon, sa puso nagmumula. Punong-puno ng pagpapasalamat. Ang pista para sa Panginoon Hesus ay nararapat bukal sa kalooban ang pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig. Di ba ganun sa pistahan? Pati musiko, pinakakain. Nung araw, ganun po, di ba? Lahat ng tao, imbitado, basta may dumaan, daan kayo. Pumunta ho kayo doon sa mga lugar na naghahandaan pa. Ganun po ang pista.
talagang kusang loob na pagbabahagi ng biyaya at pag-ibig. At kapag ikaw ang nagpakain ng musiko, sikat ka sa buong barangay. Napakaraming handa noon. Diba? John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kung paano ang pag-ibig ng Diyos Ama sa langit ang nag-udyok sa Kanya, na ipagkaloob sa ating lahat ang kaisa-isa ng anak, nararapat na maging bukal din ang ating kalooban sa pagbibigay. Huwag nating sarilinin. Kung ano man ang meron tayo, lahat yan ay biyaya ng Diyos. Kaya tayo pinagpapala, hindi para lang sa ating sarili. Anin mo yun. Sabi nga nila, kung 10 ang kutsara mo, maisasaksak mo ba lahat yan sa bibig mo? Kung 10 ang kama mo, ilan ang mahihigan mo sa gabi? At bakit tayo pinasasagana ng gano'n ng Panginoon? Anong dahilan? 2 Corinthians 9:7, Each one must give as he has decided in his heart, not reluctant or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Bakit to? Cheerful siya eh. Ang Diyos na nagbigay, masaya siya. Hindi siya nanghihinayang na ibigay sa atin. Ganun wala naman siyang makukuha. Pero masaya siyang nagbibigay. At masaya niyang ibinigay ang kaisa-isa niyang anak. Parang si Abraham, nung sabi sa kanya ng Panginoon, handog mo ang kaisa-isa mong anak. Pero ang pangako sa kanya, gagawin kitang ama ng maraming lahi. Pinagkait ba ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak? Hindi. Kusa niya talagang papatayin, sasaksakin. Pero kinuha nga ba ng Panginoon si Isaac? Alam natin ang kwento, hindi niya kinuha. Alam niyo mga kapatid, tinetes lang tayo eh. Yung ipinahiram sa iyo, pengi nga ng konti. Kaya sabihin mo, ayoko nga, akin to eh. Ganun po ang attitude ng bata. Ganun po ang ugali ng isang bata. Kapag binigyan mo siya, tapos bigyan mo nga kapatid mo, ayoko nga, akin to eh. Konti lang, marami ka naman, ayoko nga. Diba? Mga kapatid, ang pistang ipinagdiriwang sa Old Testament, lahat ay may pagbibigay. Hindi pwedeng magpista nang wala kang ipagkakaloob. Bukal ba sa iyong kalooban ang pagbibigay mo ng iyong kaloob at handog sa natatanging panauhin ng pista? O pinagdadamutan mo siya? O pinagtataguan mo siya? Alam po ninyo, nung sa amin po doon sa Upland, pag kinabukasan ka ng pista, pumunta, ang ipakakain sa iyo, dinuguan, at saka po, paksiw na pata, at saka ulo ng baboy. Kinabukasan. Ang tawag po doon sa kanila, altaris na. Meron po kasing 3 pagpipista ang mga taga rito. Mga taga silang, alam po yan. May bispiras, may kaarawan, at merong altares. Pag bispiras, ang pakakain sa iyo, alam nyo kung ano ho? Mga buto-buto. Yun ang pakakain sa iyo pag nagpunta ka roon. Adobong buto-buto ng baboy. Pagkarawan, andyan ang minudo. Lahat ng mga laman, matitikman mo. Pero kinabukasan, pag nagpunta ka, ay dinuguan na lang. No? At pinainit. At pangatlo, 4, nainit na. Na ano? Napaksiw na ulo ng baboy. Gutom na siguro kayo, no? Yun. At sila po, basta yung, bakit po? Taga silang po kami, doon kami nakatira eh. At kilala nyo ang silang pagdating ganyan. 3 araw talaga. No? 3 araw silang nagpipista. Pag dumaan kayo sa highway, naamoy nyo na dyan, yung auno pa lang, siguro, yung bisperas ng auno, maamoy mo na dyan sa highway pa lang, amoy minudo na, amoy mantika na. Kasi mga tao, ganon. Diba? Para saan yun? Ipamimigay nila, pakakain nila yon ng maraming tao. Diba? Ganon po ang pagpipista. Ngayon, nagpipista pa ba tayo? Marami nang hindi nagpipista. Practical kami. Pwede kami. Ang mga Kristiyano, hindi rin nagpipista. Pero nakikipista. Yun. Ang galing, ano? Hindi kami nagpipista, wala kaming pista.
Pero makikita mo, muntik mo na nakasabay sa karakol. Paano ginagawa mo dyan? Di po ba? Mga kapatid, si Jesus, nung iniandog niya ang kanyang sarili, ibinigay sa ating lahat. So ano ang kailangan? Yung mindset natin, bakit tayo nagpipista kay Jesus? Di ba ho? At ginagawa na ng maraming mga Pilipino ang kulturang ito, pero mali ang pinag-aalayan ng pagpipista. Di po ba? Ang pista para sa Panginoong Hesus ay nararapat day by day ang pagdiriwang dahil sa kanyang matapat na pag-ibig. Ang binasa po ng ating presider kanina, uulitin ko ngayon. Lamentation 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang pista para sa Panginoong Hesus ay hindi nagtatapos kapag natapos na ang araw na ito. It is a lifestyle. Araw-araw, mga kapatid. Araw-araw. Salamat po, day by day ang pangalan ng church. Salamat sa Panginoon sa pagkaloob po na nagpangalan ng day by day. Yung mga naunang mga day by day pastor, lalo na po ang ating head pastor na si Pastor Ed. Araw-araw. Sa bawat araw na tayo nagtataglay ng kanyang kagalakan, kapayapaan, biyaya at mga pagpapala, pag-asa sa kabila ng mga pagsubok, nararapat na tayo magdiwang at magpista sa kanyang presensya. Gawin po nating araw-araw ang pagpipista bilang pasasalamat at kadakilaan sa ating Panginoong Hesus, sa dakilang pangalan niya, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Alam niyo po, napakamakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa ilalim ng langit, sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para tayong lahat ay maligtas. Para tayo tanggapin sa langit, hindi pangalan mo, hindi pangalan ng sino mang tao ang pwedeng gamitin para maging katanggap-tanggap sa langit, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siya lang. Kaya nararapat sa ating lahat na narito, bago mo siya ipagpista, tanggapin mo siya sa iyong puso, kilalanin mo siya bilang Diyos ng iyong buhay. At ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. At ikaw ay Kanyang pangangakuan ng paraiso. Hindi sa buhay na ito, kundi doon sa piling niya. Mga kapatid, kung ang buhay ng tao ay dito lamang sa ibabaw ng mundo, hindi na sana tayo tumanda. Hindi na sana tayo nagkasakit. Hindi na sana namatay ang maraming iba pang mga nauna sa atin. Kung ang buhay ng tao ay dito lang. Ano pang dahilan at si Jesus at ipinahayag sa Biblia na si Jesus ay nabuhay na maguli? Para sa Kanya ba yun? Hindi. Para sa ating lahat ng mga taong nilikha niya. Wala naman siyang kailangan eh. May kailangan pa ba ang Diyos? Lahat Kanya na. Pero bakit niya ginawa iyon? Dahil mahal ka niya. Dahil ayaw niya na ang nilikha niyang kawangis niya ay mapahamak. Isinakripisyo niya ang lahat para sa akin at para sa iyo. At kung ipagpipista mo siya, naiintindihan mo kung bakit mo siya ipagpipista. Hindi dahil sa nakasama lang po ako dito, hindi ko alam. Nayaya lang po ako. Alamin mo at tiyakin mo sa puso mo na si Jesus talaga ang Lord and Savior ng iyong buhay. Dahil mawawala ng saysay ang palakpak mo. Mawawala ng saysay ang pagdiriwang mo kung hindi mo kilala kung sino ang pinag-aalayan mo at ipinagdiriwang mo tuwing may pista. Mga kapatid, 15 taon na po, biyaya ng Diyos ang kapatiran dito sa Day by Day, Dasmariñas. And looking forward pa tayo sa marami pang mga taon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Siguro po, sa mga susunod pang mga mahahabang taon, wala na tayo dito. Pero nais ko po na ngayon pa lang itanim sa puso at isip ng bawat sa atin, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga kaliliitan, lalo na sa ating inabot ng panahon na ito, na ipasa at ituro ang katotohanan ito na sinasabi ng Biblia.
Hindi sinasabi ng tao, hindi matalinong tao, kundi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Iyon ang ating paniwalaan. Sapagkat sa Panginoong Hesus lamang tayo makakatagpo ng totoong kapayapaan, kapanatagan, katahimikan. Ang kanyang pangalan ay dakila sa lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa ilang sandali, Panginoon, ipinarinig niyo po sa amin ang katotohanan na nasulat sa Batandang Tipan at sa Bagong Tipan. Ang katotohanan kung bakit mayroon pong pista na nasulat sa Biblia. Marami sa amin bilang mga Pilipino ay sanay na sanay at hindi na po bago sa amin ang salitang pagpipista. Pero ngayon, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong mga salita na nahayag sa buhay ng iyong mga anak na ito, kayo po ang magbigay sa amin ng taimtim at mataas na level ng pagtitiwala sa inyong mga salita. Hindi man po namin lubos na maunawaan ang kahulugan ng lahat ng ito. Pero dahil ito'y sinabi mo, paniniwalaan namin ito. At bilang kayo po ay aming Diyos, kayo ang aming Ama, kayo ang aming tagapagligtas. Ito po'y para sa aming ikabubuti. Ito po'y para sa aming kapakinabangan. Mangusap pa po kayo sa amin, aming Diyos. At kayo po ang magpala sa amin sa umagang ito at sa buong maghapong ito. Iniaalay namin sa inyo ang aming sarili. Tinatanggap po namin kayo bilang aming natatanging bisita sa pagpipistang ito at inihandog namin sa inyo ang lahat-lahat sa aming buhay. Purihin ang inyong pangalan, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ng salita mo, kaisa ating Diyos,
Atin pong ihanda ang ating mga kaloob. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, lubos po ang aming pasasalamat at pagpupuri sa inyo sa oras na ito. Salamat po at nagkatipon-tipon kami sa bulwagang ito at naintindihan namin, Panginoon, ang mga mensahe, salita na galing sa inyo patungkol, Panginoon, sa ano ba ang importansya ng salitang pista, kaugnay ang inyong pangalan. Gayun din, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa mga biyaya na aming tinanggap at patuloy na tinatanggap sa inyo. May gayon din, Panginoon, na bago pa lang kami hihingi, Panginoon, nariyan ka na agad. Tinutugon mo ang aming mga dalangin, ang aming mga kahilingan mula sa iyo. Kaya nga po sa oras na to, sama-sama kaming mag-aalay, magbabalik ng bahagdan, Panginoon, ng iyong ibinigay sa amin. Dalangin namin ang lahat ng kamay na nag-abot at naghandog, maging ang naglilingkod sa inyong ubasan, Panginoon. Pagpalain niyo po. Basbasan mo po, Panginoon, ang mga handog na ito. Alam namin, Panginoon, na hindi po kailangan ng mga bagay na ito. Subalit, sinabi mo, Panginoon, sa amin na kung kami ay magbibigaw, ikaw ay maghahandog, siksik at magbabalik sa amin ang aming mga pagpapala, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming dakilang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. This we all pray in Jesus' name. Amen. Ang mensaheng ating napakinggan sa umagang ito ay may pamagat na pista para sa Panginoong Jesus na ibinahagi ng ating butihing pastor, Lawrence Sarmiento. Mga kapatid, palakpakan muli natin ang Panginoon para sa napakayamang mensahe na pinagsaluhan natin sa araw na ito. Bago po sa ibang announcement, nais kong humingi ng paumanhin. Na-delay ako sa pagpunta rito sa harapan kanina. Nanunood po ako. Ako'y namamangha sa ating simbahan. For the longest time, ngayon lang po ako naka-attend ng isang masayang celebration na naman. Nakita po ang ganda ng decorations sa taas, sa baba, sa stage. At siyempre po, yung mga nagbihis para sa araw na ito, ang ating mga ushers at ang ating mga kapatiran na nagbihis po ngayon para sa celebration na ito. Nakakatuwa po, kaya ako'y nando sa likod, pinanunood lang po ako, sabi ni Pastor, kayo po ang presider ngayon. Meron pa po akong isang damdamin kanina, ako'y kinabahan.
Nung makita ko po yung mga nakabarong, akala ko po may aarestuhin ng ombudsman. Mga kapatid, palakpakan din po natin mga kalalakihan na talaga rin pong nagbihis ng barong, at lalo na po ang ating music ministry. Sa pagkakataon naman pong ito, mga kapatid, nais ko pong anyayahan kung meron po bang first-time attendees sa ating bulwagan, maaari po bang maimbitahan na tumayo at makilala po ng kapatiran. Yung ngayon lamang po naka-attend ng gawaing ito. Meron po ba? Yan. Yan. Sa magandang umaga po sa inyo at welcome po sa Day by Day Jesus Ministries. Ang ating pong ushers, may aabot po sa inyo na kapirasong papel, information sheet po, pakifill up na lang po, at sana po sa mga susunod na araw at gawain ay makasama namin kayo. Ganon din po, nais ko muling i-welcome ang lahat na nandito sa bulwagan, at ganon din po ang nakasubaybay sa ating Facebook Live. Mga kapatid, we also encourage everyone to stay connected with the kapatiran through the fellowship before and after our service. Patuloy po natin kilalanin ng isa't isa. You can also learn about and join the different ministries in our church kung nagnanais po kayo na maglingkod sa ating Panginoon. Yung ating pong mga ushers, they will gladly assist you para po sa mga karagdagang impormasyon sa mga gawaing ito. Sa araw na ito, may konti po tayong salo-salo mamaya. Ito po yung opportunity to fellowship and to better know each other. Ano po? Every Sunday naman po, tayo ay sama-samang sumasamba at magpupuri sa Diyos dito po sa Cana Worship Hall at 10 a.m. Inaanyayahan po ang lahat sa gawaing ito. At kung sakaling may mga pagkakataon na hindi po kayo makakadalo, maaari po nating mapanood ang live na worship celebration na dito po sa Facebook page ng Day by Day Dasmariñas. At kung na-miss naman po ninyo yung worship celebration, meron pong replay yan na mapapanood naman sa ating YouTube account. Ito po ay at Day by Day Dasmariñas. Patuloy din po ang pag-anyaya sa ating worship celebration. Ito po ay yung ating midweek service. Tayo rin po ay mayroong midweek worship celebration na ginaganap every Wednesday at 7:30 p.m. Ito naman po ay via Zoom. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo at makibahagi sa gawaing ito online. For our other church activities, una po yung ating Adult Sunday School. Ito po ay ginaganap every Sunday, 9 a.m. dito po sa ating bulwagan. Ang educational program na ito ay tumatalakay sa mga sumusunod na topics. Una po, salvation. Sumunod po ay basic growth. And after po ng basic growth, advanced growth, church membership, at cultural redemption. Join us in discovering God's Word. Just approach po si Ate Joy Salazar upang makapagpalista para po sa ating Adult Sunday School. Inaanyayahan din ang ating mga kabataan na dumalo sa ating Youth Bible Study. Ito po ay ginaganap tuwing linggo rin, pagkatapos naman po ng worship celebration. To all our youth, we call you to stay, we call you to connect and grow in Christ together. Narito naman po ang schedule ng ating virtual Bible study. Our church also offers virtual Bible study so we can all grow in God's words wherever we are. Ito po ang ating schedule. Every Monday ay virtual Bible study ng kapatiran sa Daang Hari. Meron po bang taga-Daang Hari ngayon dito? Maaari po bang tumayo? Ayan. Welcome po natin ang kapatiran mula sa Daang Hari. At pagka Wednesday naman po ay ang Bible study po, virtual din po ito sa kapatiran sa Japan at 6 p.m. Meron po bang galing Japan? May pasalubong po bang dala? Yan. 6 p.m. po, nakakarating si Pastor sa Japan. Every Wednesday, gawa po nitong Bible study online. Thursday naman po ay ang kapatiran mula sa General Trias. Meron pong kapatiran sa General Trias na nandirito. Yan, welcome po ay si Kuya Ace. Kuya Ace. Welcome po. At pagka Thursday naman po at 6 p.m., meron din pong Bible study. Pagka Friday ay 7:30 p.m. ang schedule. Pag Saturday ay 8 a.m. naman po
At pag Sunday, balik po sa gabi, 7:30 p.m. Mga kapatid, let's find your community today. Just visit our welcome desk upang makapagpalista at makadalo po sa ating virtual Bible study. For our tithes and offering, nakita naman po natin kanina, pinlash po sa screen, kung saan po natin po pwedeng ipadala ang ating mga tithes and offering o pwedeng i-deposit. Meron po tayong account number sa BDO at meron din naman po sa BPI. Meron din pong panawagan sa be part of our multimedia ministry. Isa pa. Be part of our multimedia ministry. Ayan. O yun lang. May announcement pala kayo. If you are interested in serving through presentation, graphics, live stream, or other media-related tasks, we'd love to have you join us. Please approach our team at the multimedia booth. Nandun po yung multimedia. Lahat po ng may talento na gustong mag-contribute para sa mas ikagaganda pa ng ating mga presentation, lumapit lang po kayo mamaya doon after the worship celebration sa team po ng multimedia. Our ministry meeting and prayer schedule. Ngayon po ay June 28, 15 anibersaryo po ng Day by Day Dasmariñas. Wag po muna tayong uuwi, makihalubilo tayo, makisalot. Kanina pinagsaluhan natin ang salita ng Diyos. Mamaya pagsaluhan naman natin yung mga inihandang pagkain at mga masasarap na kwentuhan bago po kayo lumabas. Punong-puno po ang church ngayon. Ate Olive, parang pwede nang dalawang service sa maghapon. Kasi may nakatayo na sa likod. Kung linggo-linggo po ay ganito, mapipilitan na tayong dalawang service every Sunday. Ano po? Ipag-pray po natin yan sa Panginoon. For other inquiries, para po sa mga katanungan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa smart number na 0929-606-3184 o kaya sa Globe 0906-029-5249. Purihin po natin at dakilain ang ating Panginoon at maraming salamat po. Tumayo po tayong lahat, tayong magwakas sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo ay Diyos na tapat, Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, ang pagdiriwang na ito ay para sa inyo at para sa inyo lamang at wala nang iba. Narito kami, Panginoon, para ipagdiwang ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong katapatan. Hindi po matatapos, Panginoon, ang aming pagpapasalamat at pagbibigay luwalhati sa inyo sapagkat talagang kayo po ay Diyos na tapat. Salamat po, aming Panginoon. Purihin, sambahin, luwalhati na inyong pangalan, Panginoong Jesus. Kayo po ang dahilan kung bakit kami ay nagtitipon sa lugar na ito. Hindi dahil sa pangalan ng simbahan, hindi dahil sa tao na kung sino man ang meron na naririto, kundi sa inyo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Tunay na kayo ay napakabuti. Tunay na kayo ay makapangyarihan sa lahat. Marapat lamang po, Panginoon, na kami ng iyo pong nilalang, iyong hinirang ayon sa inyong kalooban at wangis, Panginoon, ay mag-alay ng pagsamba at pagpupuri sa isang dakila at makapangyarihan Diyos. Panginoon, itinatalaga ko po sa inyo muli ang aking mga kapatid na ito na nakatayo sa inyong harapan. Kasama ko po sa pagdiriwang ng 15 taong katapatan at kabutihan nyo sa kapatirang ito. Salamat po, aming Diyos. At looking forward pa po kami, Panginoon, sa marami pang mga taon ng ipagkakaloob nyo sa kapatiran. At aking din pong hiling, Panginoon, nawa marami pang maabot ng mga kaluluwa, ng mga tao na nagugulimihanan at hindi pa talaga alam ang katiyakan ng kanila pong tunay na pagtitiwala sa inyo, Panginoong Jesus, na kayo lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay, at wala pong makapupunta sa inyo, kundi sa pamamagitan nyo lamang, aming Diyos,
sa pamamagitan niyo lamang, Panginoong Jesus. Hiling ko't dalangin, Panginoon, sa sino mang lalaki at babae na narito ngayon, na nalilito pa, nagugulamihanan, at wala pang ganong katiyakan ng pagtitiwala sa inyo. Sa oras na ito, ang aking hiling, Panginoon, ipuin niyo ang puso ng bawat isa sa amin ngayon. At patuloy na kami po'y magtalaga ng buhay sa inyo, sapagkat kayo ay Diyos na totoo at kami ay darating ang panahon, haharap sa inyo at aming ipagsusulit ang lahat-lahat sa aming buhay. Bago po dumating ang mga panahong iyon, Panginoon, masumpungan niyo na po, Panginoon, ang bawat sa amin, bawat ama, bawat ina, bawat anak, bawat lalaki at babae na naririto sa bulwagang ito ay mag-commit ng buhay sa inyo, Panginoon. Italaga ang sarili, pagtiwalaan kayo, at sa kanilang panahon ng pag-iisa, kausaping nawa kayo, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, kapagkat alam ko po na sisiyasat ninyo at nalalaman ninyo ang laman ng puso ng bawat isa. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. At sa aming pong pagdiriwang, pagpapasalamat, ang aking mga kapatid na ito po ay may dalang mga pagsasaluhan ng bawat isa sa amin. Basbasan niyo po ito ngayon pa lang, O Diyos. Nawa, Panginoon, ang mga pagkain na aming pagsasaluhan ay inyo pong basbasan, linisin, at maging kagalakan ng aming puso na gawin po na may nakumain ng lahat ng mga pagpapalang ito. Gawin po namin ito na may kaayusan. Nawa, Panginoon, ay turuan niyo kami na maging mabait, mahinahon, hindi tulakan, hindi nagmamadali, kundi naroon yung respeto sa isa't isa bilang mga anak ninyo. Dahil kayo po ang pangunahing bisita na nakatunghay sa aming lahat. Nawa, Panginoon, ay gawin po namin ang fellowship na ito mula po ngayon hanggang mamayang hapon na walang ibang hangarin, kundi ang kayo ay mapapurihan at patuloy na mapasalamatan. Salamat po, aming Diyos, punuin niyo po ng kagalakan ng bawat isa sa amin at kayo po ang siyang maluwalhati. Ibinabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.